talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida ang ating mga kaibigang magsasaka, mangingisda at pati na rin ang mga kababayang gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka, walang iba kundi dito lang sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Agri Daldal ka, Agri Dani mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, tayo po ay napapanood live at napapakinggan sa ating mga partner radio stations. 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Pondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 Destiny Radio. At yan syempre napapanood din tayo live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, syempre nandiyan din tayo sa mga gustong balikan natin mga episode, meron tayo sa YouTube at saka sa ating TikTok. Lalo na medyo matagal-tagal tayo nawala, Kuya Bogs. Oo, kumusta ka ba, Agri Dani? Ayan, ito nga, dahil nga sa bagyo ay tayo hindi nakapag-live, Oo, ilang araw din tayong wala. Nag-aabang sa atin dyan, ang mga nanonood. Kaya naman shout out yan syempre kay Sir Alex Bongko. Oo, yun. Welcome back nga pala at may pasok na tayo. Sa gusto ninyo hindi, papasok na at magtatrabaho at maglilingkod pa rin para sa ating mga magsasaka. Para naman malaman nila kung ano nga ba nangyayari na sa sektor ng agrikultura ngayon. Oo naman, at yan syempre shoutout sa mga kasamahan natin dyan sa Department of Agriculture Region 4A, yan, sa mga kasamahan natin sa opisina, kay Miss Aileen Miranda, kay Von Samuel Panghula na talaga namang paldong-paldo sa kanyang suha. Ayan, oo, masarap ngayon yung kainin, yung suha na yan. At syempre binabati rin natin na pag-usapan ng pagkain mula sa ating DA Canteen, Sir Orlando Macabos, at syempre with Miss PB, Miss Net at Sir Carlo. Magandang umaga po sa inyo. Oo, dating kalimutang batiin si Sir Brian Katigbak. Yan. Wow. Sa mga naiwan dyan sa office, kay Ayan, kay Sir JB. Yan, so baka may nalimutan ko, makapagtampo pa sa atin si Ma'am Chiverly Kagitla na nandyan pa ata sa Cavite. Oo, talaga namang kanina ay may usapang agrikultura. Yan, usapang agrikultura. Huwag niyo rin po ang kalimutan tumutok tuwing umaga. Ano nga bang oras ito, Dani? Alas 5 lang naman ng umaga, di ba? Habang nagkakape, ay makinig tayo ng balita tungkol sa agrikultura. Oo, ano bang pinagagawa mo, Dani, dito mga nakaraan na talaga namang tayo laging kadalasan walang pasok. Oo, pero nitong nakaraan ng Sabado at Linggo nakaraang Agosto, meron tayong bagong Pilipinas Servicio Fair na ginanap dito sa Lipa City, Batangas, dyan sa may outlets. Napakarami nating nabigyan ng punla ng kalamansi. Marami tayong nabibigyan talaga ng punla. At syempre, shoutout dyan nga pala sa mga kasamahan ko sa Lipa, sa Ball is Life in Batangas, lalong-lalo na kay Sir Buddy Calao na nanonood ngayon. Shoutout sa iyong business na Fellow Zol. Yan, kung kailangan nyo ng mga tela, yan. Marami. Magandang merong mga ganyang pinagkakaaliwan na yan. Kasama na rin dyan yung pagtatanim, di ba? Yan, oo, isang-isa na yan. At saka syempre, yan, i-shoutout nga natin na wala pa atang menu ng ating kantin. Hindi pa natin alam kung ano ang isi-serve ngayong araw. Oo, pakicomment nga pala kung ano ang inyong menu. At syempre, pakicomment nga po pala kung taga saan po kayo at saan na nakaabot itong ating live video. May libre kayong shoutout. Bukod sa libreng shoutout, baka naman may libreng product mula sa TikTok shop mo, Agri Dani. Ayan, oo nga. Gusto kong ipakilala yung TikTok shop ko. I-follow niyo po ako at Danica DLZ. Yan. At syempre hindi ko makakalimutan, shoutout sa butihing may bahay kay Miss Lady Chavez para sa aking hair, makeup at sa aking wardrobe for today. Talaga naman, kaya ang gwapo mo ngayong
Beer rin. Bawasi. Gusto lang masabi siya. Sige, ang ganda mo din ngayong araw, Agridani. Dapat lang. Bagay na bagay ang ngayong bangs. Thank you so much. At ngayon nga, Kuya Box, ay excited na akong malaman ano nga ba yung mga nangyari nitong mga nakaraang linggo na dapat ding malaman ng ating mga magsasaka. Kaya naman ito ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. Gender equality at social inclusion sa pang-agrikulturang aktibidad isinusulong ng DA4A RAFC. Jonas Palma, magbabalita. Sinusulong ng Department of Agriculture for Calabarzon at Regional Agriculture and Fishery Council ang pagkakaroon ng gender equality at social inclusion sa mga aktibidad at programa ng kagawaran sa isinagawang sectoral meeting noong 30 ng Agosto sa Lipa City, Batangas. Ang RAFC ay pamulaan ng mga kinatawan sa pribadong sektor ng agrikultura sa rehiyon na katawan ng DA4A sa pagpapaunlad ng industriya ng pagsasaka. Binahagi sa mga miyembro ng komite ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay sa oportunidad ng mamamayan o magsasaka sa kabila ng kasarian, edad, rehiyon, kultura, kapansanan o estado sa pamumuhay na maaari nilang gamitin sa pagbuo ng mga resolusyong makatutulong sa pagpapalakas ng industriya. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. DAPRDP Scale Up popondohan ang proyektong kalsada at tulay sa Katanawan, Quezon. Chiberly Kagitla, magbabalita. Galak at pasasalamat ang inihatid ng pamahalaang bayan ng Katanawan, Quezon sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP, Regional Project Advisory Board Calabarzon o RPAB-4A matapos na maaprubahan ang kanilang mungkahing proyektong kalsada at tulay. Tutugon ito sa 685 pamilyang nagsasaka at nangingisda na nangangailangan ng maayos at kalidad na transportasyon tungo sa mga pamilihan at iba pang oportunidad. Ang nasabing proyekto ay ang construction of Barangay San Roque, San Antonio, Magcopa, San Pablo, Suha, Doongan, Ilaya, Farm to Market Road with 2 bridge component na may habang 12.46 kilometers at nagkakahalaga ng mahigit 380 milyong piso. Tutulong ito sa mga sumusunod na barangay: Doongan, Ilaya, Doongan Ibaba, Milagrosa, San Antonio, Magcopa, San Roque, San Pablo, Suha at Santa Maria, Dao. Ayon sa pamahalaan ng Katanawan, nakakaranas ng matagal, mahirap at di ligtas na biyahe ang mga mamamayan sa mga nasabing komunidad, lalo na kapag tag-ulan. Sa pamamagitan ng kalsada, layon din ng pamahalaan ng Katanawan na mapagyaman pa ang lokal na sektor ng agrikultura at isdaan at ang mga komersyal na aktibidad sa mga nasabing komunidad. Dahil sa mas mataas na kalidad na transportasyon, mapapabilis ang pagbabiyahe ng mga produkto at mapapanatili ang magandang kalidad nito pagdating sa mga pamilihan. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. At DA4A ipinakilala ang mga programa sa idinaos na huntahan sa kanayunan sa Maragondon, Cavite. Betty Perez, magbabalita. Nakipaghuntahan ng Department of Agriculture for Calabarzon sa mahigit 100 magsasaka sa ikatlong pagdaraos ng huntahan sa kanayunan at DA Calabarzon Bagong Pilipinas Town Hall Meeting ngayong taon, sa pangunguna ni OIC Regional Executive Director Fidel Libao sa Maragondon, Cavite noong 29 ng Agosto. Ito ay upang ipaabot ang mga programa at serbisyo ng kagawaran sa mas maraming magsasaka ng rehiyon sa pangangasiwa ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS. Naging bukas dito ang pagpaparehistro ng mga magsasaka sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Kalakip ang pagbabahagi ng kani-kanilang issue o tanong sa open forum na sinagot naman ng mga opisyal. Ako si Bettina Perez para sa Balitang Sakahan.
lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sa kunamang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. At iyan, para naman sa lagay ng ating panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Enteng. Siya ay namataan huli sa layong 265 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte ngayong alas 4 na umaga. Mabago ditong kumikilos pa west-northwest palayo ng ating kalupaan na sa ngayon ay nasa West Philippines na. Subalit asahan pa rin ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa lugar ng Calabarzon. Magpapatuloy pa rin ng malakas na hangin at pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya naman magdala pa rin ng pananggalang laban dito. Maaari magkaroon pa ng dalawang weather disturbances sa loob ng Philippine Area of Responsibility mula ngayong araw hanggang sa Lunes sa susunod na linggo. Ang isa ay namataan sa silangang bahagi ng Luzon na may maaaring maging isang low pressure area sa susunod na araw. Ang kilos nito ay pahilagang silangan palayo sa ating kalupaan. Yan, medyo magandang balita at palayo naman. Ito ay maaaring walang direktang banta sa ating bansa, ngunit maaaring palakasin ito ng habagat mula Biyernes hanggang sa katapusan ng linggo. At ang isa pa namang weather disturbance ay namataan sa may timog ng Guam na kumikilos pahilagang kanluran hanggang sa makalapit sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Lunes. At para naman sa ating mga farm weather advisories para sa ating mga magsasaka, pagkatapos ng bagyo, tingnan ang mga naging sira sa mga pananim at pumunta sa Municipal Agriculture Office o MAO o City Agriculture Office o CAO sa inyong lugar upang ito ay iulat. Kung mayroong anihin ng mga palay, mais, gulay at prutas ay anihin na upang hindi maapektuhan ng mga susunod na sama ng panahon. Patuloy na sumubaybay sa mga ulat panahon sa mga lokal na pamahalaan at tanggapan ng pambayang agrikultura. Yan o, sa mga na-damage, lalong-lalo na sa mga naapektuhan nitong huling bagyo. Yan, Talaga namang kailangan mag-report kayo sa inyong mga Municipal Agriculturist Office para naman kung sakasakaling ang inyong mga pananim ay insured at dapat ito ay insured ay makapag-claim tayo ng karapatang claim. Oo, nitong mga nakaraang nitong ating huntahan sa Kanayunan sa Maragondon, Kuya Bogs, kasama tayo pareho. Isa yan sa mga tinatanong din ng mga magsasaka, ano yung tungkol sa pagpapa-insured ng kanilang mga pananim dahil nga sa mga nakaraang bagyo. Oo, yan. Hindi po, baka po hindi alam ng lahat na hindi lang po tao o sasakyan ang ini-insured. Pwede nyo na rin po ipa-insure ang inyong mga pananim, lalong-lalo na ang mga palay, ang inyong mga hayop, ang inyong mga structure na ginagamit sa pang-agrikulturang produksyon. Yan, gusto lang nating i-shoutout mula sa LGU Morong Rizal, si Sir Richard Rex Antonio Asuncion. Sana ay okay kayo dyan na talaga namang sa balita ko medyo naapektuhan ang kanilang lugar. Ayan, ito din at may isa tayong tanong kay Miss o Mr. ba ito? Deborah Linato Cremo. Oo, kay Miss Deborah Linato Cremo. Tungkol sa klase ng lupa na pinakamagandang taniman ng gulay kahit sa mga paso or containers lamang po. Kuya Bogs, tamang-tama dahil mamaya sa programang DABES, pag-uusapan natin ang kalupaan kaya tumutok lang kayo, Miss Deborah. Opo, yan. Talaga pong pinopromote din namin itong mga container gardening sapagkat alam naman natin na ang isa sa numero 1 kalaban ng agrikultura ay ang land conversion. Kaya unti-unti na nagiging city yung mga dating bukid, natatayo na ng subdivision. Kaya naman wag natin gawing hadlang ang mga ito upang mapigilan ang ating pagtatanim. Saka pinopromote din natin yung National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, kung saan tinuturuan tayo na mag-recycle ng mga pinaglalagyan natin ng tubig na pwede nating pagtaniman din ng ating mga halaman sa bahay. Yan, Miss Deborah, kung kayo po ay interesado pa at marami pang gustong malaman, pwede po kayong mag-PM dito sa aming page DA Calabarzon at kami po ay i-assist po namin kayo kung ano man po ang inyong kailangan at kami po ay very willing na tumulong. And lalo may tanong din siya tungkol sa agriculture-related courses. Ayan, pwede rin po kayo makapag-ugnayan sa ating ATI. Dahil sila ang mga nag-o-offer ng tungkol dito. Yan, kay Sir Antonio Kadigbak, shoutout po, shoutout. At syempre, shoutout nga po pala kay Mr. Julius Colendra ng 10th Avenue Lipa Motor Shop. Yan, shoutout sa iyo. Parang dami nating viewers ngayon. Nakakatuwa naman. Yan, syempre, huwag kayong alis. Marami pa tayong impormasyong pagsasaluhan sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon.
huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang interbensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, City o Municipal Agriculturist at City o Municipal Agricultural and Fishery Council Chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA Enrollment Stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Alam mo ba kung anong African Swine Fever o ASF? Ito ay isang uri ng karamdaman na nakukuha ng mga baboy. At ang bad news, nakamamatay ito para sa mga alagang baboy. At mabilis itong nakahahawa. Pero take note, ang sakit na ito ay walang epekto o hindi nakahahawa sa ating mga tao. Maaari naman itong maiwasan sa pamamagitan ng hindi pagpapakain ng tira-tirang pagkain. Dapat din ang agad na pagtatapon ng mga tirang pagkain ng baboy. Pagsunod sa mga alituntunin ukol sa tamang pag-aalaga ng baboy. Huwag din kalimutan ang pagbibigay ng tamang kagamitan sa mga tauhan o mga bisita sa iyong babuyan. Isa rin ang pagtitiyak na mga baboy ramo, ibang mga hayop at materyales ay hindi mailapit sa mga alagang baboy at mahalaga din ang pagiging updated sa mga impormasyon ukol sa ASF. Aware ka na ba kung ano ang African Swine Fever? Tandaan, ito'y isa puso para ligtas ang alagang baboy mo. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Mahalagang isaalang-alang ang mga alituntunin sa pagsisiguro ng kalinisan ng isang farm para sa proteksyon ng tao, hayop at halaman. Ito ang layunin ng biosecurity. Ang farm biosecurity ay implementasyon ng mga hakbang at kasanayan para mabawasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit sa isang farm. Ito ay binubuo ng 3 elemento: segregation o paglalagay at pag-maintain sa mga barrier o mga harang para malimitahan ang pagkalat ng sakit; cleaning o paglilinis sa mga materyales na ginagamit sa loob ng farm; at disinfection o pagpuksa sa pathogen sa mga materyales na nalinis na. Ang pag-improve ng biosecurity ay nakadepende sa paghahayupan, sa lokasyon ng farm at sa socio-economic na kondisyon ng magsasaka at iba pang stakeholders. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon.
Sama-sama nating tunghayan sa talalakayang pagsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Programang DA Best o Programang The Best. Yan, ngayong umaga nga ay makakasama natin saktong-sakto, may nagtatanong kanina kung ano nga ba ang magandang lupang gamitin. Ayan, alam mo, isa yan sa mga unang talagang kailangan italakayan yung lupa na tinataniman ng ating mga magsasaka para malaman kung tugma ba sa panahon o sa mga pantanim nila. Hindi naman yung basta ikaw makatanim nakita ng lupa, tatamnan mo na. Siyempre, ang pinakaunang step talaga po ay ipasuri natin ang lupa kasi hindi naman lahat angkop na itatanim. Diba, hindi naman lahat ng test nakakainis. Yung pag ito, kailangan to yung ating pagpapatest ng lupa. At siyempre, saan pa tayo nagtatanim? Lahat tayo nagtatanim sa lupa. Yan. Kaya kailangan ipatest natin. At siyempre, kasama natin ang isa sa batang-batang kasama natin dito sa ating kagawaran. Bata pa lang, Sir na. Kasi ang kanyang pangalan ay si Sir Shermark Navarro. Yan ang ating Agriculturist 1 mula sa Regional Soils Laboratory o RSL. Yan, kaya naman, Shermark, take it away. Maraming salamat ka-Agri Danny and Kuya Bogs. So mula po sa Integrated Laboratories Division, Regional Cells Laboratory, ako po si Mr. Shermark C. Navarro. So ano nga po ba ang programa at activity na ginagawa pagdating sa Regional Cells Laboratory? And then simulan po natin yan sa soil testing and soil sampling. So pagdating po sa soil testing, magsasubmit po ang ating mga clients ng lupa at ito po ay tinetest upang malaman ang macro and macronutrients, kaakibat po nito na binibigyan po natin ang final output pagdating sa fertilizer recommendation. And pagdating po sa soil sampling, inaalaw po natin o tinuturuan natin ang ating mga extension workers o LGUs, private academy na makapag soil sampling, malaman nila kung paano at ano ang tamang pamamaraan pagdating sa pagkuha ng lupa para ito ay mamatest at madala sa ating Regional Cells Laboratory. Ayan, so ito po ay, bakit po itong mahalaga? Mahalaga po sapagkat inaalam po natin gaano pa ba kasustansya yung lupa ng sakahan lalo sa ng ating mga magsasaka. So iba't ibang commodities ang ating tinetest na lupa para malaman nila ano ba yung angkop at gaano kadami ang ilalagay na abono. So sabi nga diyan, tamang abono, tamang pamaraan, tamang oras, at tamang kalidad ng abonong ilalagay. Ano po? So number 2 is organic and organic fertilizer analysis. So nagtetest din po ang Regional Cells Laboratory na para malaman ano ba ang quality, magandang kalidad pagdating sa organic fertilizer at ganun din sa inorganic fertilizer. And then plant tissue analysis, may mga client din tayo na nagsasubmit o at tinetest natin pagdating sa plant tissue analysis. So may mga study, lalo na pagdating sa mga academe o mga sa schooling, na sila ay nagpapatest na mga plant mula sa kanila iba't ibang tanim na meron sila. And then ang compost fungus activator production, na kung saan ay nagpo-produce ang ating laboratory na maitulong sa farmer na mas mapabilis ang kanilang pagbubulok, lalo na pagdating sa agricultural waste na meron ang ating mga magsasaka. So sa pamamagitan nito, mas madaling napapabulok at mas madali nilang magagamit pagdating sa sakahan at mas malaki ang maitutulong na matagtagan ang sustansya ng lupa. Ayan, so ito po, pagdating naman po sa Regional Cells Laboratory, syempre po
marami po tayong tinutulungan. Kumbaga ay pagdating sa programa ay tayo po ay handa laging tumulong pagdating sa ating magsasaka, lalo na sa pagtitest ng ating lupa, sapagkat ito po ay isa sa number 1 role ng Regional Sales Laboratory ang maipaabot po ang tulong sa kanila pagdating sa paglalagay ng tamang abono. And ganoon din po, siyempre ito po ay may kaakibat na pagdating po sa soil testing at soil sampling, ang bawat isa naman po ang ating magsasaka ay nakakalibre. Kakaibat lang po nito na magdadala lang po sila ng request letter na pirmado po ng Municipal Agricultural Office, and makakabila po sila ng libreng pagpapatest sa amin sa laboratory. So, hinihikayat po ang bawat isa, lalo na ating magsasaka, sapagkat sabi ko nga po kanina, ito po yung number 1 na kailangan na para po tayo ay makatipid at makita rin po natin yung tinatawag na balanced fertilization strategy. So, hindi lamang tayo gumagamit ng organic fertilizer at gumagamit din tayo ng organic. Kumbaga, ibabalance natin pagdating sa ating ecosystem na wala tayong nasisira. So, sa pamamagitan nito, marami tayong natutulungan, hindi lamang yung quality o kalidad na meron tayong aanihin at mapapataas pa natin ang ating ani. At lalong doon ay tataas din naman syempre yung kita na meron tayo, lalo na ang ating mga magsasaka. Ayan, so para na maraming salamat Ka-Agri Danny and Kuya Bogs. Ang soil test kit analysis. So sa STK po, ito ay pwede nating madala sa farm or mismong doon na tayo mag-test sa sakahan na meron tayo. At makikita agad natin, malalaman agad natin sa araw na iyon ang resulta at pwede na natin itong marekomendahan ng abono. Pagdating naman sa laboratory test, nagkakaroon tayo ng 28 working days sapagkat ito yung tinatawag natin na turnaround time. Kasi dumadaan pa ito sa iba't ibang test na ginagamitan natin ng mga equipment o yung tinatawag natin na wet chemistry. Pinapatuyo pa natin tapos nilalagyan ng mga solution kaya ganun katagal. Unlike sa STK na madadala natin agad siya sa farm at makagawa natin at malalaman agad natin kung ano ang sustansya meron ang ating lupang sakahan. Sa hindi po nakakaalam, syempre po ang ating pong pagpapatest ng lupa, ito po ay may bayad. Nakakahalaga po ito na pagdating po sa complete analysis, nakakahalaga po ito ng 2,300 at kapag naman po routine, nakakahalaga po ito na 750 pesos. Ang itinetest lang po natin dito ay moisture content, pH, nitrogen, phosphorus, and potassium. Pero may paraan pa po tayo kung gusto po natin na maka-avail tayo ng libreng pagpapatest at wala na po tayong babayaran. Lalapit lamang po tayo sa ating pinakamalapit na Municipal Agriculture Office at magre-request po tayo ng letter na pirmado nila at dadalhin po ito dito sa aming tanggapan at tayo po ay makaka-avail na ng libreng pagpapatest ng lupa, kaakibat na meron na rin po itong fertilizer recommendation. Para po naman sa kung may mga katanungan at nais po ipaabot na mahigit pang malaman ang Regional Sales Laboratory, ang laboratory po ay may Facebook page na RSL Calabarzon para po sa mga inquiries and question at para po sa smooth transaction. At makokontak po ninyo kami sa landline na 7021572. Ayan, so ang tanggapan po ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes sa oras na 8 a.m. to 5 p.m. Muli ako po si Mr. Sherworth C. Navarro mula sa Regional Sales Laboratory
ang inyong guest para sa programang DA Best na Talatayang Pangsakahan ng Calabarzon. Balik sa inyo, Kuya Bogs and Danny. Ayan, maraming salamat po, Sir Shermark Navarro. Sir Shermark. Sir Shermark. Ayan, sana po nanood si Miss Deborah kanina, dahil tungkol sa ating pagpapatest ng lupa. Yan, medyo nagkakamera tayo ng technical difficulty. Yan, okay na. Okay na. At yan nga, speaking of pagpapatest ng lupa, meron naman palang makakalibre sila, Kuya Bogs. Oo, basta lumapit lang tayo lagi sa ating municipal agriculturist. Yan, sa mga, ang alam po, pagka ikaw ay estudyante, nag-aaral pa lamang, pwede rin makalibre. Basta may sulat o parang endorsement letter galing sa ating municipal agriculturist. Saka kung ikaw naman ay estudyante, wala namang problema na magtanong. Hindi lamang sa teachers, principal, syempre sa mga munisipyo na nandyan yung ating mga MAU. At saka mas gusto natin yung ganyan nagtatanong. Ibig sabihin, kaya ka nagtanong, ikaw ay interesado. Ayan, yun ang maganda. Kasi dito nga sa pagpapatest ng lupa, nung napakinig ko kanina, nung malalaman din natin kung anong accurate na pataba, yung ilalagay doon sa lupa, once na naipatest mo yung lupa mo. Doon sila nagbibigay ng fertilizer recommendation. Isa nga yan sa mga isinagot sa huntahan sa Kanayunan nung nakaraan, na kung pwede daw ipadala yung lupa sa mga tapos sila magpapatest. Sabi naman nung taga-RSL, pwede naman as long as tama yung ating pagkuha ng lupa. May proper way yan. Kaya makipag-ugnayan pa rin sa Municipal Agriculture. Di kaya naman i-message po kami sa aming Facebook page, DA Calabarzon, at sa kanilang Facebook page din, RSL Calabarzon, para sa iba pang informasyon at para maturuan po kayo kung paano ang tamang pagkuha ng lupa. Mabuti nga ngayon meron na tayong online, diba? Isang message mo lang, sasagot po mga taga-opisina natin dahil tayo po ngayon ay nasa new technology na. Tsaka huwag kayong mag-alala, hindi naman isang sako ipapadala ninyo. Isang kilo lang pong lupa ang kailangan sample para masuri ito ng ating laboratory. Talaga napakahalaga nitong ating Alakalain mo dati, ang alam natin, basta may lupa, pwede na magtanim. Oo, yung basta-basta. Ako, nung bata ako, nung grade 1 kami, basta lang kami tanim ng tanim dyan sa tabi-tabi. Yung bala, dapat pinapatas yan. Malay baga natin. Hindi naman ganyan. Kaya hindi basta kumuha kayo kasi minsan merong lupa na yung masama yung nakaraan. Pati ang lupa, may masamang nakaraan. Kasi malay natin, dati siyang talyer. Marami daw mga langis-langis. Hindi natin pwede basta gamitin sa pagtatanim. Oo, at saka sabi nga rin taga-RSL, hindi pwede kang magpatas ng lupa nang meron ka na agad nilagay na pataba. Kasi baka yun yung matas dun sa lupa. Kaya dapat wala pa kayong kahit anong nilalagay kung magpapasuri kayo ng lupa. Saka sabi nga dun sa ay lahat ng masama ay sobra. Kaya naman yung pag-aabono ay minsan kasi lahat ng sobra masama. Lahat ng masama ay sobra. Lahat ng sobra masama. Yan, tama yan. Napapasobra na natin dahil lahat ng napapasama naman. Kaya huwag kayong aalis. Tumutok lamang. Magbabalik ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Sabi nila, ang buhay ay weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon. Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon RICE Program. Ang organic livestock farming ay isang sistema ng produksyon ng livestock o paghahayupan na nagtataguyod ng paggamit ng organiko at biodegradable inputs mula sa ecosystem sa mga tuntunin ng animal nutrition, animal health, animal housing at breeding. Nakapokus ito sa pagpapalaki ng mga hayop sa ilalim ng forage-based system na sumusuporta sa biological cycles ng sistema ng sakahan. Sa sistemang ito, ang mga hayop ay hinahayaang mamuhay ng normal at nakaayon sa kanilang pangangailangan. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng loose housing system upang magkaroon sila ng sapat na espasyo sa kanilang tinitirahan at kalayaang makapunta sa labas. Hindi katulad ng conventional agriculture kung saan ang mga ito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tirahan.
Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon Organic Program. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga Farmers Cooperatives and Associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4, Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Kain na! Mukhang masarap tong lutong gulay mo ah. Organic ba yan? Aba, oo naman. Hindi ko ito ginamitan ng anumang artificial chemical o synthetic fertilizer. Sa halip, natural na mga pataba o compost lang ang ginamit ko sa pagtatanim nito. Wow! Sounds eco-friendly ah. Masubukan nga. Madali lang ba yan? Oo naman. Maaari ka pang tulungan ng Agricultural Trading Institute para sa mas mainam na pagsasanay. Basta organic, fantastic! Ang kalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4, Calabarzon Organic Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Agri-Tindahan. Isa pa. 1, 2, 3. Agri-Tindahan. Yan. Siyempre, meron naman tayo i-feature na produkto ngayong araw. At magkaganito ang panahon ng tag-ulan ay talaga naman napakasarap humigop ng mainit na kape. Yan. Sa mga Batanggenyo, kahit nga hindi na ulan, nagkakape. Oo. Ay, pwedeng iulam. Yung bata, nag-uulam ako ng kape. Ewan ko yung iba, baka rich kid masyado eh. Basta ako, nag-uulam ako ng kape. Lahat na lang sinabawan ng kape. Ayun. Kaya naman ngayon, meron tayong produkto mula sa Cafe Amadeo Development Cooperative. Yan, ito ang Pahimis Blend. Ano kaya itong Pahimis Blend na ito? Parang gusto na yung mga tikman. Ayan, oo nga. Parang bago yan sa pandiligo, yung Pahimis Blend na yan. At syempre, murang-mura lang naman, 225 pesos for 225 grams. Yan, sa mga gusto mag-order ng Cafe Amadeo Pahimis Blend, ito ang kanilang cellphone number, 0917-503-9574. Ulitin ko po, 0917-503-9574. Yan, order na po kayo ng Pahimis Blend. Siyempre, yan, shoutout nga po pala kay Miss CJ Romero. Yan, ang nag-iisa sa puso ng ating technical person dito, si Mr. Jonas Palma. Jonas, pahimis mo na ba siya? Pahimis na mismo na ba si Miss CJ? Yan, dahil dyan, may na ako para sa Pahimis Blend. Wala sa Silent Sanctuary. Silent Sanctuary, sige. Silent Sanctuary mo ba ito? Hindi ko alam. Ito na. Sige na miss, wag nang pahimis, bumalik ka na sa akin. Hey, tama na yan. Yan Wag na kayong magpahimis at kayo bumili na. Yan yan. Shoutout nga pala sa aking kumare nanonood kay Miss Renilyn Talag. Kung kailangan niyo po ng mga halaman, mga ornamental plants, mga fruit-bearing trees, yan. Meron po silang business na ganyan. Yan, shoutout kumare nga Renilyn Talag. Yan, kaya naman mga suki, kung gusto nyo ng kape, Amadeo Pahimis Blend, wag na mahiya, mga suki, pili na!
Ay nako pare, ang tagal na nitong mga pananim ko. Sa tingin mo, paano ko ba malalaman kung mas magiging matagumpay ang pagtatanim nitong mga sertipigadong binhi? Madali lang yan, pre. Nalaman ko sa Department of Agriculture Region 4A na dapat palang ikalat at takpan ng 100 pirasong butil sa basang paper towel. Ganun ba pre? Tapos iro-rolyo yung paper towel at iimbak sa lilim sa loob? Ganun nga, pre. Siguraduhin mo lang na basa ang towel o basahan sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Tapos, dapat gumawa ka ng 4 na pangkat na may tig 100 butil ng binhi. Siguro naman pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw, mabibilang mo na kung ilan ang mga sumibol na normal na punlano. Tiyak makikita mo kung may mayabong na ugat o supang doon. Correct ka dyan, pre. Pag hindi bababa sa 85% ang bilang ng mga sumibol sa bawat pangkat, ibig sabihin nito, maganda ang kalidad at kakayahang sumibol ng mga binhi mo. Yun, salamat pre! Malaking tulong to para mas maalagaan ko ng ayos ang mga binhi ko, gaya ng pag-aalaga ko sa misis ko. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ano ang isang pananim na matagal tumubo, ngunit malaki ang pakinabang? Edi cassava. Ang cassava o kamoting kahoy ay isa sa mga uri ng pananim na pwedeng anihin sa loob ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Isa ito sa mahalagang ani ng agrikultura sa bansa, sunod sa palay at mais. Ayon sa Department of Agriculture, malaki ang pwedeng pakinabang gamit ang cassava. Isa na rito ay ang paggawa ng mga food product gaya ng suman, bibingka, nilupak, espasol, cassava cake, pichi-pichi, dried chips, at marami pang iba. Kaya't makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na opisina ng agrikultor sa inyong lugar. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Naku, ano nangyari sa mga tanim kong mais? Patingin nga. Hala, kaya naman pala indang. Sinalakay ito ng mga pesting uod na fall armyworm or FAW. Ha? Ngayon ko lang narinig yun ah. Ano ba yung FAW na yan? Ang fall armyworm ay isang mapanganib na peste na nagmula sa ibang bansa na nananalasa sa mais, sorghum, palay, tubo at maging patatas. Nalaman ko mula sa Department of Agriculture na ang mga pesteng ito ay nabubuhay sa mga lugar na may tropical climate sa loob ng 24 to 40 days. Ganun katagal? Oo, kaya mas mainam na ma-detect mo sila agad sa mga pananim mo. Pwede kang gumamit ng biopesticides para bumagal o tumigil ang pagkalat ng pinsala ng fall armyworm. Para sa iba pang katanungan, bisitahin lang ang Regional Crop Protection Center or RCPC ng Department of Agriculture. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon.
pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Agri-Storya, kung saan matutunghayan natin ng ilan sa mga nakaka-inspire na story ng ating mga successful farmer. Siyempre, para sa mga magsasaka natin na gustong makarinig ng kwento mula sa mga magsasaka rin. Itong ating magandang guest ngayong araw ay talaga namang natutuwa ako sa samahan nila kasi samahan sila ng mga retired professionals. Iyan na, oo. Parang similar dun sa samahan nyo, Kuya Books. Di mo retired. I mean, yung iba yung kasamahan sa Ball is Life, di ba? Yan, kaya naman na alam kong maganda yan kasi alam mo ang pangalan ng ating farmer. Ano? Rodora, kapangalan na kay Mrs. Yun tayo bubabanat eh. Siyempre naman. Si Ma'am Duday. Tsaka dyan sa, actually kami yung nag-interview sa kanya. Kami yung pumunta ng farm nila at talaga namang nakaka-inspire yung kanilang ginagawa. At tsaka yung natandaan ko sa kanya ay hindi kailangang mahal ang organic products. Kailangan lahat ay may access ito sa organic products kasi merong hindi magandang pangyayari. Ang alam ko merong bagang nagka-cancer o ano. Ang alam naman natin, pagka ganyan na merong karamdaman, kalimitan ng kailangan kainin talaga ito mga organic products natin. Kaya nga sabi din ni Ma'am Rodora, talagang ang lumalapit sa kanila ay mismo mga kliyente na may sakit nga at nangangailangan kumain ng mga healthy. Tsaka yun nga, talagang yun ang gusto ko, hindi kailangang mahal. Yan kaya naman. Tandaan mo na, hindi kailangang mahal. Ay, parang iba yan. Kaya naman tunghayan po natin ang istorya ng Mahayhay Organic Farmers Association kasama si Ms. Rodora Santos. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Matapos umuwi galing ibang bansa, nahikayat si Rodora Santos ng samahan ng mga retiradong profesional na nagpasyang pag-aralan ang organikong pagsasaka, ang Mahayhay Organic Farmers Association o mas kilala rin bilang MOFA. Nagumpisa po ang samahan namin ayon po sa aming dating presidente na gusto po nilang magkaroon ng isang organic na samahan dito sa Mahayhay. So kaya po sila nabuo, puro po sila mga teachers, retired engineers, kumbaga po sila ay mga puro professionals. Ako po kasi ay dating OFW, hindi ko po alam ang organikong pagsasaka. Nung nagstay na po kami dito sa Mahayhay at sumali ako sa aming asosasyon, yun na po agad ang una kong natutunan. Sa kasalukuyan po, pinoproduce po namin dito ay 2 variety ng lettuce romaine at lettuce green eyes. Meron din po kaming oyster mushroom. Inputs po, meron kaming vermicast, bokosaku. Dati po ang aming pinagtatayuan ng aming mga greenhouses ay 4,000 square meter lang po. Ngayon po lumipat kami dito sa isang area namin. Ito po ngayon ay 7,600 square meter sa ngayon. Dumaan man sa hamon na dala ng pagsisimula sa pagtatanim, hindi naligaw ng landas si Rodora at ang samahan. Dahil sa simula pa lamang ay nakilala na nila ang kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon. Ang samahan po namin talaga, nung dumating ako, guided na siya ni DA. Itong farm namin ang naging demo farm. Una-muna, UV plastic ang binigay. Ginawa ko pong mga greenhouses, mushroom houses, pati yung aming vermi facility, nagamit namin yun. Nagbigay sila ng mesh net, meron silang binigay na grass cutter sa amin. Ang pinakamabisang binigay nga po nila sa amin, yung productive po talaga, ay yung Mokosaku chamber. Pinangalagaan po namin at inayos po namin yung production. Until now, ang dami po namin produce. Sa ngayon po, kasama kami sa livelihood ng organic program, mushroom production and processing, at saka po meron kami service na magagamit. Pinropose project po namin sa DA Organic po. Dahil na rin sa mga proyektong kanilang nakuha mula sa DA, mas nakilala sa merkado ang samahan ni Rodora. Sila na mismo ang tinutungo ng mga nangangailangan ng produce na gulay na makabubuti sa kalusugan. Sa buhay namin ang epekto ng pagiging organic farmer, medyo naging sustainable yung buhay namin ngayon. Kami kasi yung laging hinahanap ng mga tao na vegan, saka yung may mga sakit na cancer. Hindi na po namin kailangang mag-promote pa, sila na po yung pumupunta sa farm namin. At saka sa lifestyle po namin, kasi po hindi naman po mataas yung inputs namin, dito nga lang po galing sa farm namin. Para makatulong kami sa iba, hindi kami nagpa-price ng napakataas na presyo para makabili kahit isang regular na mamamayan. Hindi po kailangan mayaman lang ang nakaka-afford sa organic. Bilang
Bilang organic farmer, mas nagustuhan kong maging farmer kasi marami ako nakikilalang tao, kaibigan. Nagkakaroon ka ng iba't ibang pamilya, hindi lang dito sa Mayhay, kundi sa ibang bayan. At saka marami kaming natutulungan. At saka sa amin, sa family namin, kahit na farmer ako, nasusustain ko yung gusto ng pamilya namin dahil sipag lang ang kailangan para maging isang successful organic farmer. Sa amin po kasing organic farm, dati kumikita po kami ng 30,000, minsan 40. Pero sa ngayon po, lalo na pag may trade fair kami, kaya po namin kumita ng in one day na 10,000. Eh dahil po sa marami kaming production ng mushroom at saka po may mga inputs kami, which is kailangan din ng kapwa farmer namin, eh di binibili nila. Tapos yung aming mushroom, hindi po namin masyadong binebenta ng fresh. Ipinaprocess po namin. Kaya po dumodoble or tumitriple po ang kita namin. Malaki ang pasasalamat ni Rodora sa lokal na pamahalaan at mga bumubuo ng DA sa larangan ng high-value crops at marketing. Dahil sa Organic Agriculture Program, lagi po silang nagbibigay ng libreng trade fair. Ito po ay ginaganap minsan sa SM Mega Mall. Kailangan po pinopromote nyo at saka maging active po sa isang social media. Kami po kasi laging active sa social media. Sa ngayon po, hindi lang po si DA Organic ang tumutulong sa amin. Nandyan din po si DA Ahmad, DA High Value. Nagpapasalamat po kami sa buo ng aming grupo. Unang-una po sa DA Organic, kundi po dahil sa kanila hindi kami makikilala at hindi po kami mabibigyan ng pagkakataon na maging PGS. Ongoing po kami sa pagiging Certified Organic Farm. Saka po ang aming LGU, sa aming Mayor Romy Amorado, sa DOST, Picard, DA High Value, DA Ahmad, and sa UP po na lagi nagpupunta sa amin, at saka po sa DOST, DSWD din po na laging nakasubaybay din po sa amin. Maraming salamat po. At yan ang storya ni Miss Rodora Santos at ng MOFA. Ayan, napakaganda ng istorya ni Ma'am Rodora. Anong gusto ko dito, yung once na nabigyan sila ng DA ng mga interventions, napapagyaman pa nila ito. Ito yung gusto mangyari ng DA. Nakapagbigay sila ng interventions, kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Oo, mahirap kasi kung sa sarili mong kamay. Oo. Tsaka yung maganda yung value adding. Huwag tayo makontento sa kung ano lang yung tinatanim natin, hanggang doon na lang tayo. Mayroon namang mga tutulong sa atin pagka meron na tayong ganyan mga proyekto. Magpasa lang kayo ng business proposal. Bala nyo, kayo na yung susunod na magiging successful na mushroom sisig. Yan. Oo, yun yung isa sa mga paborito kong napanood. Yung sisig na pwede pala yung mushroom na gawing sisig. Alternative para sa baboy. Kasi ako, sa totoong buhay yan, sa mga nakakakilala ko sa akin, alam nyo ako'y high blood. Ayan. Hindi na ako makapagkakain ng normal na sisig na taba ng baboy, ulo, tenga, ganyan. Kaya naman, napaka-thankful ko na merong mushroom sisig. Yan, talaga namang maganda kapag yung mga kinakain natin ay talagang makakabuti sa katawan natin kasi aanihin din natin yan pag tayo tumanda, di ba? Oo, grabe ka naman sa makatanda, partner. Pag tumanda ka po. Ako ano pa lang, konting taas pa lang sa 30s. Ayan. Pero maganda na yung habang bata pa, kumakain na rin ng ganitong mga healthy. Oo, yan. Talaga namang sa susunod siguro, meron na tayong may inventong mga sisig okra. Ayan. Ang kagandahan nito, active sila sa social media. Pwede tayong doon umorder, di ba? Kung gusto natin ng organic products. Yan, i-search nyo lang po ang Mayhay Organic Farmers Association o ang MOFA. At talaga namang marami silang iba't ibang produkto doon. Meron pa ako nakita ng mushroom canton. Ayun. Grabe naman, oo. Hindi ko pa natitikman yun. Pwede palang gawing pansit ang mushroom. Ayun. Ang dami palang pwedeng gawin sa mushroom. Pwede rin tayong gawing ice candy. Siguro pwede rin yan. Mushroom ice candy. Mushroom adobo. Mushroom na nating lahat. Para healthy. Lulusubin na tayo ng mushroom. Pati mo sa mga Plants vs. Zombies may mushroom. Uy, oo. Diba? Healthy yung mushroom doon. Yan. At saka yung pa isa, talagang sinabi niya na hindi lang dapat pang mayaman ng organic. Ayan, oo. Yan ang pinakagusto kong point sa kanyang storya. So nila lahat makaka-access. Kaya naman marami pang storya ang matutunghayan. Huwag kayong aalis, tumutok lang dito sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding OINC. Ano nga ba ang OINC? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok
ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang ay ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga. Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Ang sarap talaga ng mushroom. Bukod sa maganda siyang tignan, masustansya pa. Tama ka dyan, friend. Pero, alam mo ba kung anong sikreto ng mushroom? Kaya yan ganyan. Hindi eh. Ano ba yun? Ito ay tinatawag na grain spawn o ang butil o di kaya planting material na ginagamit sa pagpapalaki ng mushroom, at ang isa sa mga epektibong sangkap nito ay ang butil ng sorghum na kadalasang ginagamit para sa mga oyster, milky at reishi mushrooms. Oh, may ganun pala? Siguro ito rin ang dahilan kung bakit masustansya ang mushroom. Oo naman, malaki ang advantage ng paggamit ng sorghum grains sa mga mushroom dahil taglay nito ang mataas na nutrisyon at madalas inilalagay ang mushroom grain spawns sa heat-resistant polypropylene or PP bags, bote o garapon. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Isa sa mga isinusulong ng kagawaran ng pagsasaka ay ang pagsasagawa ng GAHAP. Pero ano nga ba ito? Ang GAHAP o Good Animal Husbandry Practices ay tumutukoy sa mga kasanayan upang masiguro ang kaligtasan sa pagkain sa produksyon, pag-aani at tamang handling ng mga poultry, livestock at mga produkto nito. Sa pagsasagawa ng mga ito ay maaaring makakuha ng GAHAP certification mula sa Department of Agriculture. Ito ay nagpapatunay na ang livestock o poultry farm ay sumusunod at nagsasagawa ng GAHAP na naaayon sa Philippine National Standards o PNS. Ilan sa mga layunin ng GAHAP ay tiyakin ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga manggagawa. Siguraduhin na mga produktong pang-agrikultura ay ligtas na gamitin o kainin ng mga tao. Maisaayos sa mga pangangalaga ng mga hayop at pumumalakad sa bukidnon. Tandaan, ang aplikasyon upang maging GAHAP certified ang inyong farm ay libre. Parehas pala kami ng GAHAP certification. Libre kasi hindi mahal. Hays. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa GAHAP, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Ayan, thank you so much for myself. Maraming salamat sa iyo, aming Agridaldal Agri Dani. Yun naman may mga hugot ka pa doon. Libre kasi hindi mahal. Libre kasi hindi mahal. Grabe ka naman. Wala ganon, hindi mahal. Hayaan mo na. Ayan, tika lang at humabol ng menu. Si Mr. Orlando Macabus ang menu sa D8 Canteen ngayong araw. Pork adobo, pork sinigang, chicken apretada, chicken curry, sarsyadong maya-maya, ginataang tilapia, chop suey at fried dalagang bukid. Yan. Baka naman may sponsor tayo dyan. Uy, kami gutom na. Ayan, at muli na naman po tayong nagkasalo-salo sa isang oras ng huntahan. Ayan, naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ng sandali po nating pinagsamahan. Abangan po muli ang mga susunod na talakayan sa ating mga partner radio stations.
106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. Yan, syempre mapapanood din ito live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Muli ako ang inyong agri-daldal, ka-Agri Dani. At ako naman po si Bogs de Chavez at sa ngalan po ng bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaya man po lagi-lagi tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapakipakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.